Isang napakalaking form of self-care is yung love and healing yourself from all the traumas na nangyari sa buhay mo. You know, if it only takes na to break up with other people, na hiwalayin mo yung mga taong, naging nasanay ka na, naging komportable ka na, including sa mga, minsan sa pamilya natin. Yun yung napakahirap. At lalo-lalo na magagawa mo yun pag napapansin mo na wala ka nang nakikitang growth sa sarili mo at masyado ka na nagsistick up sa mga nakasanayan mo. Then, brother and sisters, you need to move on and have some time for yourself. Time out muna. Maghanap ka muna ng bagay na ikabubuti para sa sarili mo. Masakit man marinig to, pero, hindi ka pwede mag-grow sa isang lugar na napaka-komportable ka. You know what I'm saying? Na hindi ibig sabihin na komportable ka is nandun yung growth mo. Laging tatandaan, yung growth ng buhay natin is nabibase yan sa hirap na napagdaanan natin. Believe it or not. To argue with me or not. Kasi based on my experience na rin, as an OFW here in South Korea. Gaya, I will tell you some stories nung una kong dating dito sa South Korea na, naninibago ako sa lahat. Sa shoppings and everything. Ayan, nahihirapan akong hanapin yung style ko kasi nga, di ba sa Pilipinas, iba yung style ng mga damit natin, iba yung mga food na kinakain natin. I mean, siguro mostly ng mga OFWs na bumiyahe abroad, makaka-relate dito. And, ayun, for the food, siguro 1 week din ako na, 1 week akong sinanay ko yung sarili ko na kumain ng hamburgers dito. Yung alam mo, mga microwavable foods na mga 30 seconds to eat, na mga ganun. Kasi, hindi pa ako sanay sa mga pagkain dito sa South Korea until nung time na dumating na natututunan ko na yung mga culture dito, nagugustuhan ko na yung mga pagkain. I take time for myself na sanayin ko na mag-adjust sa new normal. Alam niyo yun? Ina-adapt ko yung changes sa sarili ko. Kahit sa pananamit ko, hindi ako ganito manamit dati nung panahon nasa Pilipinas pa ako. But, inaccept ko yung changes sa sarili ko. Oo, napaka-uncomfortable. Hindi siya komportable talaga na baguhin yung sarili mo. Para not to belong, but, just to survive. At para ma-adapt mo na rin yung mga new norms sa buhay mo. And, I'm basically trying to say na kayang-kaya mo rin yan. Many uncomfortable changes na mangyayari sa buhay mo, i-accept mo. You know what I'm saying? I-accept mo siya. Even napakahirap man. Kung meron kang pwedeng baguhin, kung meron kang pwedeng iwanan mga tao na alam mo na hindi na nagbibigay ng growth sa'yo, leave them alone. Alam mo, hindi naman masama maging selfish. Mga kaibigan, hindi masama maging selfish. Every growth natin is may pinaglalaanan tayo. Just imagine, lagi ko itong sinasabi sa mom ko na okay, hindi ko muna maibubuhos lahat ng pera ko sa'yo kasi meron pa akong plano na for sure, pag lumago itong plano ko is tayo rin makikinabang sa huli. My mom took that uncomfortable route and I also took that uncomfortable route. Nagtrabaho, and now, I'm on my comfort zone, comfortable place, na pinapangarap ko lang talaga dati. And I work hard for that sa loob na 10 taon. The hard work. Exactly what I'm saying, and also, healing and moving on. Kasi those type of journey, step by step, kapag dumaan ka sa way ng step by step na process, due process na yun, I'm telling you guys, your life is gonna change for better. Always choose yourself. Kung gusto mo maging vulnerable sa sarili mo, it's okay. Pag may nakikita ka mga kasugatan na sa sarili mo, kung nakikita mo nasasaktan ka na, know your place. Alamin mo kung paano pagalingin yung sarili mo. And the best way to heal yourself
is to be alone. To be friends with yourself. Alam mo kung gaano mo mahal yung kaibigan mo, kung paano mo itrato yung kaibigan mo, gano'n mo rin itrato yung sarili mo. And I promise you guys, magiging matibay kang tao. Wala kung sino makakabangga sa'yo. I mean, on that metaphor that I'm saying. So always move on. And always choose yourself and love yourself. At tanggapin nyo yung mga bad past na nangyari sa inyo, yung mga masasamang nangyari sa buhay nyo as a lesson. Gawin nyo siyang gasolina para sa apoy na mas lalo pa lumaki yung apoy mo. Yung apoy is yung pangarap mo. Don't take it as a negative. Change it on a positive way. Kung ano man ibabato nila sa'yo, kung ano man lait nila sa'yo, pangit yung ilong mo, pangit yung mata mo, pangit yung ipin mo, pangit yung bibig mo. So what? Diba? As long as kung mahal mo yung sarili mo, there's nothing wrong with you, brothers and sisters. Walang masama sa'yo. You're perfect. And I love you. And hindi ko na naman alam kung paano tatapusin tong video na to. So, thank you so much again for watching. My name is Yuli. Man, I love you and see you again sa susunod natin videos. At usap ulit tayo. Peace out.